Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So ang sparring na ito ay tinuturing ni Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na hindi isang practice lang, itinuturing niya itong isang tunay na laban sa ibabaw ng boxing ring, ganyan kaseryoso ngayon sa kanyang sparring session ang former 3 World Division Champion Cuadro Alas John Riel Casimero. Makakalaban ni John Riel Casimero dito ang isa sa sparring partner ng nag-iisang 4 World Division and undisputed champion na sina Oya the Monster Inoue. Ini-imagine ni John Riel Casimero ang sparring partner niya na sina Oya Inoue, kaya kitang-kita dyan ang kanyang gigil sa pagsuntok. Sa laban na ito ay pinapakita ni John Riel Casimero ang kanyang pinagpag-uran sa loob ng mahigit 3 buwan, ilalabas niya rito ang buong lakas at ang natutunan sa mga nakaraang mga training niya, dahil ang tingin niya rito sa kasparring niya ay sina Oya Inoue. Ayon kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero ay araw-araw daw siya umano nagpo-practice hanggang sa bumagsak ang katawan niya sa pagod. Kaya hindi na nakakapagtaka na doon nang gagaling ang sobrang lakas ng kanyang counter-attack na kapag tumama sa kalaban ay tiyak may paglalagyan ito. Walang pakialam si Cuadro Alas kung gaano kalaki at kalakas ang kanyang makakalaban dito. Ating tunghayan ang sparring session ng nag-iisang former 3 World Division Champion John Riel Casimero. Kayo na po ang humusga kung 100% na handa na siya sa paparating niyang laban kontra Saul Sanchez, na magaganap ngayong buwan ng October 13, 2024 sa bansang Japan. Ang labanan Saul Sanchez at John Riel Casimero ay isang napakahalagang laban para kay John Riel Casimero, dahil sa laban na ito, ay dito titingnan ng kanyang promoter na si Masayuki Ito, kung dapat niya pang ipagpatuloy ang pagbibigay ng laban or kanya na itong bitawan. Para kasing nakikita ni Masayuki Ito itong si John Riel Casimero na medyo may kaideran na ito. Ayon kasi kay Masayuki Ito ay gustong-gusto niya talaga maikasa ang labanan ni former 3 World Division Champion John Riel Casimero, kontra sa 4 World Division Champion na sina Oya Inoue. Kaya naglalabas talaga itong si Masayuki Ito ng malaking pondo para sa mga laban na paparating ni Cuadro Alas John Riel Casimero. Kahit na wala itong kinikita sa mga laban ni John Riel Casimero ay patuloy pa rin ang kanyang pagsusuporta dito, dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang alaga at malaki rin ang tiwala niya na maikasa niya ang laban sa pagitan ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas John Riel Casimero at 4 World Division and undisputed champion aka the Japanese Monster na sina Oya Inoue. Sa oras kasi na maikasa ni Masayuki Ito ang labanan sa pagitan ni John Riel Casimero kontra na Oya Inoue ay tiyak na limpak-limpak naman ang kanyang makukuhang pera dito. Ngunit ang lahat ay may katapusan, dahil kapag natalo dito si John Riel Casimero kontra Saul Sanchez sa kanilang paparating na laban ay tiyak na lahat ng pinaghihirapan ni Cuadro Alas John Riel Casimero ay mawawala kasama na dyan ang kanyang boxing career. Sa oras kasi na magpakita ng mahinang nilalang sa laban niya kontra Saul Sanchez itong si John Riel Casimero ay dito na magdedesisyon si Masayuki Ito na itigil at bitawan na si John Riel Casimero bilang alaga niya. Kaya talagang napakamahalaga ang paparating na laban ni Cuadro Alas John Riel Casimero kontra Saul Sanchez ngayong paparating na October 13, 2024 na magaganap sa bansang Japan. Kaya dapat paghandaan ng maigi ni John Riel Casimero ang laban niya kontra Sanchez, na maging resulta ng magandang pagkapanalo nito. Isa rin sa tinuturing na halimaw ng boxing itong si Saul Sanchez, dahil round 1 lang ang itinagal ng kanyang kalaban, dahil maganda ang estilo nito pagdating sa ibabaw ng boxing ring. At ito marahil ang paghahandaan ni John Riel Casimero. May estilo rin si Saul Sanchez na kayang-kaya niya makipagsabayan ng lakas sa lakas na hindi gaanong napapagod o nahihingal. Dito pa lang ay lamang na si Saul Sanchez kay John Riel Casimero. Dahil si Cuadro Alas John Riel Casimero ay tila mabilis mapagod at hingalin. Meron din napakalakas na suntok si Saul Sanchez na kapag ito ay nakatama ay tiyak ito ay ikatutumba ng kanyang kalaban. Drops it! Oh!
The left hook is down. Another right hand drops him again. Go down. Again, a combination, and that's it. Foot. That left hook landed right in the chin of O'Quinn. Ngunit hindi rin naman papahuli pagdating sa lakas ng suntok itong si Jonriel Casimero. Ngunit dapat paghandaan ni Casimero ang kanyang matinding pagpapalakas ng kanyang stamina. Dahil isang veterano na itong si Saul Sanchez pagdating sa sabayan ng lakas sa lakas. Former 3 World Division Champion, aka Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, may malaking bonus na agad. Ang paliwanag kung bakit dinagdagan ng mga big-time promoter ang kanyang premyo ay dahil gusto ng mga big-time promoter na pumirma si Jonriel Casimero ng kontrata, sa ilalim ng kanilang pamamahala, kaya napakalaking blessing ito para kay Jonriel Casimero kapag ito ay matuloy. Dahil mas mapapalawak at mapapadali na ang boxing promotion nito at mapapadali din ang pagkasa ng laban Jonriel Casimero kontra dito sa undisputed and 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Dahil ang mga big-time promoter na ang mag-organize tungkol dito. So usap-usapan at nag-trending na rin ito sa iba't ibang social media platform, kung saan ito ay nagpakita ng latest update ang ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas, Jonriel Casimero. Makikita nga dito ang bato-bato niyang katawan na kitang-kita na sobrang physically fit pagdating sa kanyang katawan, isang buwan bago ang kanyang laban kontra sa former world title challenger, Saul Sanchez na isang napakalakas na boksingero ng bansang Mexico. The left hook is down. Another right hand drops him again. Go down. Again, a combination, and that's it. Foot. That left hook landed right in the chin of. Sobrang nag-aalala ang mga boxing fans ng ating kababayan na si Jonriel Casimero nang maglabas ng litrato na isa na itong bilog na bilog at busog na busog ang tiyan nito. Ngunit sa loob ng 2 buwan ay ito na siya ngayon at may solido na pangangatawan at nasa magandang kondisyon. Ayon kay Cuadro Alas Angas ng Pinas, Jonriel Casimero, ay talagang nag-e-ensayo talaga siya ng mabuti, kung saan ay tuloy-tuloy ang kanyang pag-ensayo hanggang maabot niya ang tamang timbang, araw-araw din siya umano nag-e-ensayo para panatilihin ang maganda niyang kondisyon. Dahil dyan ay kitang-kita sa kanya ang pagiging porsigido na manalo siya sa laban kontra Saul Sanchez. Gusto kasi ni Cuadro Alas Jonriel Casimero magpakita ng isang maganda at impresibong laban kontra Saul Sanchez. Dahil kung inyong maalala ang laban niya kontra sa former IBF Super Bantamweight World Champion, Yoshinori Uguni at Rai Akaho ay hindi po naging maganda at impresibo ang naging resulta dito. Dagdag ni Cuadro Alas Jonriel Casimero ay malapit na niyang maabot ang tamang timbang na 122 pounds para sa Super Bantamweight Division, sa kasalukuyan ay nasa 128 to 130 pounds na ang timbang nito. I-maintain na lang daw niya ang kanyang timbang habang dahan-dahan niya itong binabawasan. Hanggang sa umabot na ito sa tamang timbang. Mangyayari na ang laban Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez ngayong darating na October 13, 2024 na magaganap sa bansang Japan. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Ayon kay Naoya Inoue, siya ay lumalaban para ipaghiganti ang kanyang mga natatalo niyang kababayan. Bakit hindi niya rin ipaghiganti ang mga kababayan niyang Hapon na pinatumba at tinalo ni Cuadro Alas Jonriel Casimero? Taon 2019 na unang nilampaso ni Jonriel Casimero, itong kababayan ni Naoya Inoue na si Yamashita, noong nagkaharap sila sa Bantamweight Division, na ginanap sa City Sky Dome sa Quezon City, Philippines. Malupit ang sinapit ni Yamashita sa mga kamay ni Cuadro Alas Jonriel Casimero. Kung paghihiganti ang nais ni Naoya Inoue, bakit sa interview niya ay hindi pere niya kayang kalabanan itong si Jonriel Casimero? Gusto rin ng buong boxing fans ng bansang Japan na labanan ni Naoya Inoue itong si Jonriel Casimero, ngunit tila nagbingi-bingihan lang ito at ayaw labanan si Jonriel Casimero aka Cuadro Alas ng Pinas. Buwan ng December taon 2022, dumating na naman ang isang kababayan ni Naoya Inoue na pinataob ni Cuadro Alas Jonriel Casimero na si Rai Akaho. Nagkunwari itong masama ang tama niya sa batok, pero sa likod ng drama na ito ay hindi na talaga kinaya pa magpatuloy ni Akaho sa laban na iyon, dahil basag na pala ang panga nito.
Kaya gumawa na lang ng drama, para hindi halata ang kanyang pagsuko sa laban niya kontra Jonriel Casimero. Dito balikan ulit natin ang sinabi ni Naoya Inoue na paghihiganti. Dito na ulit papasok ang pagkakataon ni Naoya Inoue na labanan si Cuadro alas Jonriel Casimero, oras na naman ang interview kay Naoya Inoue, at hiling na naman ng mga boxing community sa bansang Japan, na labanan na niya si Cuadro alas Jonriel Casimero, ngunit tila wala parent planong si Naoya Inoue na labanan si Jonriel Casimero na tila lalo pa itong natakot. Lumipas ang 10 buwan matapos ang labanan Jonriel Casimero kontra Ray Akaho ay muling lumaban muli ang ating kababayan na si Jonriel Casimero, sa kababayan muli ni Naoya Inoue, at mismong ka-sparring partner ni Naoya Inoue itong si Yakinori Uguni. Ngunit tila planado ang laban na ito dahil halos pati ang referee ay kasabwat ng Team Uguni dahil lahat ng pabor ay panig kay Yakinori Uguni. Ngunit hindi papatinag si Jonriel Casimero at muli niya itong pinasuko sa pamamagitan ng pagdadrama na ni Yakinori Uguni. Ngunit sa likod ng drama niya ay hindi na niya talaga kinaya ang lakas ni Jonriel Casimero dahilan ng pagtigil na ng laban na naging resulta sa isang draw. At muli, dito mauulit na naman ang pagkakataon ni Naoya Inoue na kalabanan si Jonriel Casimero, para ipagiganti ang kanyang kababayan at sparring partner niya na si Yakinori Uguni. Ngunit noong in-interview siya muli ng Japan media tungkol sa labanan Naoya Inoue kontra Jonriel Casimero, ay tila grabe na ang takot nito, hindi pero niya ito lalabanan, dahil sa mga nakita na lakas ng ating kababayan na si Cuadro alas Jonriel Casimero sa ibabaw ng boxing ring. Ang tanong ng karamihan ay kung bakit takot na takot at pilit iniiwasan ni Naoya Inoue si Jonriel Casimero. Siguro kasi ay alam niya na hindi niya ito kayang patumbahin. Kung kayo ang tatanungin guys, ano kaya ang posibleng pinakadahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pero natutuloy ang pinakagusto ng lahat na maglaban sa ibabaw ng boxing ring si Naoya Inoue at Jonriel Casimero? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright. Başlayan ve yumruk kombinasyonu